Kumakabog ang dibdib na bumaba si Reyna sa taxi. Nagbayad muna siya bago pinagmasdan ng napakalaking bahay sa harapan niya. Eto na yon, ang bahay kung saan matatagpuan si Giovanni Moncler. Nagpakawala siya ng marahas na hangin sa bibig bago naglakad palapit sa gate. At kagatlabing pinindot ang doorbell. Hindi pa man lumilipas ang ilang segundo, bumukas ang gate at ibinungad noon ng isang gwardya. "Sino po sila?" Tanong ng gwardya sa kanya na kung titingnan, mga nasa 60 na. Malapad nang umiti si Reyna at ipinahalatang hindi siya kinakabahan. Hello po. Ako po si Reyna Cruz. Ako po yung mag-a-apply bilang tutor ng kambal." Tugon niya. Tumango ang gwardya. Ikaw pala yung inaasahan ni Sir Giovanni. Sige po, pasok na po kayo, ma'am." At tumabi ito upang bigyan siya ng daan. Nakangiti siyang nagpasalamat dito bago humakbang papasok sa loob. Hindi niya agad mapigilan ang mamangha ng tuluyang makita ang bahay. Malaki ito, parang palasyo. May fountain pa sa garden habang iginagala ni Reyna ang mga mata sa labas. Hindi na niya namalayan na lumapit na pala sa kanyang isang kasambahay. Dahil sa suot nito, inalam nito ang sadya niya at nang sabihin niyang siyang mag-a-apply bilang tutor ng kambal na anak ni Giovanni, agad siya nitong iginaya sa loob ng bahay, kung saan mas lalo siyang namangha dahil sa angking kagandahan. Kumikinang ang sahig dahil gawa ito sa marmol. Sa gitna naman ng living area, may higanting chandelier na kumikislap sa liwanag ng araw na pumapasok sa mga naglalakihang bintana. At kung saan siya tumingin, wala siyang ibang makita kundi mga painting na alam niyang mga mamahalin. "Tatawagin ko lang po si Sir Giovanni, ma'am." Sambit ng kasambahay nang dalhin siya nito sa living area. Nakangiting tumango si Reyna kaya naman umalis na ang kasambahay. Kapag kuwan ay umupo siya sa malambot na sofa habang nakangiting iginagala ang mga mata sa kabahayan. Pagkaraan ng ilang sandali, napatayo siya nang makitang papalapit ang isang gwapo, matangkad at tila masungit na lalaki. Itong emosyon, nakapamulsa pa nga habang naglalakad palapit sa kanya. Miss Reyna Cruz? Malamig nitong saad nang makalapit sa kanya. Payak nang umiti si Reyna bago inangat ang kamay sa harap nito. "Magandang araw po, Sir Giovanni." Masigla niya ang sambit. Naghintay siya kung tatanggapin ba nito ang kamay niya. Pero makalipas ang ilang minuto, ibinaba niya na yon dahil nangalay na siya. "So you are Reyna Cruz? I asked you, but you did not answer." Pasensya na po, sir. Opo, ako nga po si Reyna Cruz. Ako po yung mag-a-apply bilang tutor. "Can I see your documents instead?" Putol nito, tila wala itong interes na pakinggan ang iba pa niyang sasabihin. Dahil doon mas lalong kinabahan si Reyna. Gayunpaman nanatili pa rin siyang kalmado bago kinuha sa center table ang envelope. Nang iabot niya yon kay Giovanni, agad nitong tiningnan ang mga laman nun. Halo-halo ang nararamdaman ni Reyna. Sa itsura pa lang kasi ni Giovanni, pakiramdam niya mataas ang standard nito. Minsan ay kumukunot pa ang noo habang isa-isang tinitingnan ang mga dokumentong kailangan nito. "When did you graduate from college?" Biglang tanong nito habang hindi tumitingin sa kanya. Lumunok si Reyna bago sumagot. 4 years ago na po, 2021. Ngumisi si Giovanni. "Based on your diploma, you graduated in 2022. Opo, 2022 nga po pala. Pasensya na po, nakalimutan ko na po kasi medyo matagal. 2022 wasn't that long ago." Iling ni Giovanni bago tinuloy ang pagtingin sa mga dokumento niya. Pilit na pinapakalma ni Reyna ang sarili subalit hirap na hirap siya sapagkat hindi niya inaasahan na ganito ang tao na makakaharap niya. Malakas pa rin ang pagkabog ng dibdib niya. Tila kakawala na ang puso niya ng mga oras na yon. Pero makalipas ang ilang sandali, sumulyap ang tipid ng ngiti sa mga labi ni Giovanni bago ito nag-angat ng mukha sa kanya. "Based on your resume, you work as a babysitter, right? Does it mean you love kids?" Mahinahong tanong nito. Hindi niya naramdaman ang pagkastrikto nito ng mga sandaling yun. Opo sir. Mahal ko po ang mga bata. Kaya nang nirefer po sa akin ng kaibigan ko ang trabahong to, hindi na po ako tumanggi. Kung tatanungin niyo po ako, dapat po akong maging tutor ng makambal kasi may sapat po akong kaalaman para turuan sila.
Sisiguraduhin ko po sa inyo na matututo sila sa mga kamay ko. Tinitigan siya ni Giovanni mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri siya nito kaya hindi mapigilang mailang ni Reyna. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang kalmado hanggang sa ibinalik ni Giovanni ang tingin sa kanya. You may start tomorrow. Anito, na nagpalaki ng mga mata ni Reyna. Tatanggap na po ako, sir? Hindi makapaniwala niyang tanong. Tumango ito at ipinatong ang mga hawak na dokumento sa center table bago pumamulsa. I'll let you meet the twins. Sambit pa nito bago tumalikod. Hindi na maipinta ang kasiyahan sa puso ni Reyna ng mga sandaling yon. Asang-asa siya na hindi siya matatanggap. Pero heto siya, nagbubunyi na sa kasiyahan. Bumalik si Reyna sa pagkakaupo sa sofa bago inayos ang mga dokumento niya. Pinagsama-sama niya ang mga yon bago ibinalik sa envelope. Habang abala siya, bigla siyang natigilan nang marinig ang malalakas na yabag ng mga paa na papalapit sa kanya. Bago pa niya maiangat ang muka, 2 bata ang biglang yumakap sa kanya. Will you be our tutor? Nakangusong tanong ng batang babae nang humiwalay sa kanya. Are you really going to teach us? Sabat naman ng batang lalaki bago ito umupo sa hita niya. Fraternal twins ang mga ito. Isang babae, isang lalaki. At higit sa lahat, magkaiba sila ng itsura. Abot tenga ang ngiti ni Reyna ng mga oras na yon dahil sa dalawa. Ang cute nila. Kahit kararating lang niya, hindi man lang nag-alangan ng mga yon na yakapin siya. Masaya siyang sinalubong ng mga ito. Tila ba kilalang kilala na siya? Opo, ako po ang magiging tutor niyo. Nakangiti niyang sagot bago bahagyang inayos ang buhok ng batang babae. What's your name? Tanong niya pa. Bumungis-ngis ito bago umupo sa kabilang hita niya. Kaya naman naramdaman niya agad ang bigat ng magkapatid. Pero hindi niya yun pinansin dahil sa sayang nararamdaman. I'm Gianna po. Sagot nito. Ikaw, ano naman ang pangalan mo? Tanong naman niya sa batang lalaki. I'm Gio. Actually, that's our daddy's nickname. Napatango si Reyna. Okay, ako naman si Reyna Cruz. You can call me Teacher Reyna. How about we call you Tita Reyna? Tanong ni Gianna habang pinaglalaroan ang buhok niya. Gianna's right. Can we call you that? Nguso ni Gio. Malapad na ngumiti si Reyna bago tumango. Kung anong gusto niyong itawag sa akin, okay lang. Basta komportable kayo, okay? Don't worry, hindi ako strict. Mabait ako. And beautiful. Abot tenga ang saad ni Gio bago ito tumalon pababa. Pakiramdam ni Reyna ay namulang magkabila niyang pisngi dahil sa sinabi ni Gio. Kaya naman para itago yun, bahagya siyang yumuko. Tita Reyna, pwede po ba tayong mag-play? Sabi ni Daddy, bukas ka pa po magsisimula sa work. Pero before you go, can we play muna? Nangungusap na sambit ni Gianna. At dahil sa cuteness ng dalawa, alam niyang hindi niya rin yun kayang tanggihan. Pumayag na siya sa kagustuhan ni Gianna. Sa swimming pool area, naglaro silang 3. Tuwang-tuwa ang dalawa, maski si Reyna, tuwang-tuwa rin sapagkat hindi niya lubusang maisip na kahit ito ang unang pagkikita nila, komportable na agad ang dalawa sa kanya. Kahit ilang oras na silang naglalaro, ayaw pa rin siyang pauwiin ng mga ito. Madali nga silang nagkalapit sa isa't isa, pero parang ayaw naman siyang pakawalan ng mga ito. Sa huli, nagpaubaya na lang siya at sinamahan ng dalawa hanggang sa tuluyan na silang mapagod. Kinabukasan, maaga pa lang, umalis na agad si Reyna sa bahay niya dahil sabik siyang makita sina Gianna at Gio. Nang makarating sa mansyon, agad siyang sinalubong ng mahigpit na yakap ng dalawa. Welcome back, Tita Reyna. Masayang sambit ni Gianna. Tita Reyna, akala ko po hindi ka na po babalik. Nakanguso namang saad ni Gio. Ngumiti si Reyna bago humiwalay sa dalawa. Ha? Bakit naman ako hindi babalik? Eh di ba ngayong araw ngang simula ng trabaho ko? Eh kasi we thought hindi ka na pupunta kasi it's already 7 in the morning. Sabi ni Gianna. Mahinang natawa si Reyna ng sandaling yon. Talagang hinihintay siya ng mga ito kahit ang totoo 9:00 pa talaga ang simula ng session nila. Sa isang araw, 2 oras ang nakalaan niya para turuan ng kambal dahil nga pagdating ng panahon, naka-homeschool ang dalawa.
Napag-alaman niya kay Manang Nora na isa sa mga kasambahay rito na ayaw munang papasukin ni Giovanni ang dalawa sa mismong paaralan dahil natatakot ito sa kaligtasan ng dalawa. Kaya naka-homeschool sila. Magsasabi naman ako kapag hindi ako pupunta. At isa pa, first day ko ngayon kaya ayokong biguin ang daddy niyo. Baka mamaya tanggalin niya ako kung unang araw pa lang hindi na ako pumasok. Tura ni Reyna sa dalawa bago inayos ang kanilang mga buhok. Mabilis namang tumango ang dalawa. Tanda na naiintindihan siya agad ng mga ito. We're just excited, Tita Reyna. Wika ni Gio. Gio's right, Tita Reyna. Actually, gusto nga po namin dito na lang po kayo tumira. Ha? Hindi no. Gianna, imposible ang sinasabi niyo. Tutor lang naman ako. Hindi yaya na oras-oras kasama niyo. Pwede po naming sabihin kay Daddy na ikaw na lang po yung yaya namin. Nakabungis-ngis na wika ni Gio na agarang ikinalaki ng mga mata ni Reyna. Handa na siyang magsalita nang bigla niyang makita ang ama ng mga ito. Bihis ito. Tila ba paalis? Sa ayos nito, hindi mapigilan ni Reyna ang mapatitig. Kahit napakasimple ni Giovanni, nangingibabaw pa rin ang kagwapuhan nito. Daddy! Sabay nahiyaw ng magkambal at nagtatatakbo patungo sa kanilang ama. Lumuhod naman si Giovanni at nakangiting sinalubong ang mga anak. How's your morning, babies? Tanong pa nito bago hinalikan ang mga noo nila. Okay lang po, Daddy. Actually, we're so excited to wake up because of Tita Reyna. Sambit ni Gianna, tuwang-tuwa. Me too, Daddy. Daddy, can Tita Reyna live with us? Sabat naman ni Gio. Sandaling natigilan si Giovanni bago ito pasimpleng tumingin sa kanya sa katiningnan ng relong pambisig. Oh, freak. Late na ako sa meeting ko. I love you too. Take care and behave, okay? Hinagkan muna ni Giovanni ang mga anak bago ito nagtatatakbo palabas hanggang sa tuluyan na itong mawala. Dismayado namang lumapit ang dalawa sa kanya. Worry, Tita Reyna. Sasabihin ko ulit kay Daddy kapag nakauwi na siya from work. Wag na, Gio. Okay na sa akin, okay? Araw-araw ko naman kayong makakasama, kaya hindi mo na kailangang sabihin sa daddy mo yan. Okay? Sandaling na nahimik si Gio bago ito nakangusong tumango. Kalaunan ay inaya na niya ang dalawa sa study room na matatagpuan sa second floor ng bahay. At dahil maaga pa, pinag-drawing niya muna ang mga ito. Habang tahimik na nakaupo, pinagmamasdan ni Reyna ang dalawa. Mapa hanggang ngayon, takang-taka pa rin siya dahil mabilis na nahulog ang loob ng mga ito sa kanya. Mabait din ang mga ito kaya hindi siya nahirapang pakisamahan sila. Perpekto na sana, kaso mukhang pinaglihi sa sama ng loob ang ama nila. Taliwas ang ugali ng mga ito sa ugali ng ama nila. Kung anong ikinabait ng kambal, iyon naman ang ikinasungit ng ama nila. Pagkain mo, Reyna. Untag ni Manang Nora sa kanya habang may dala itong kape at platito na may lamang isang slice ng cake. Nag-abala pa po kayo, Manang Nora. Kakakain ko lang po sa bahay eh. Bilin iyan ni Sir Giovanni kaya sinunod ko lang. Isa pa, tinuturuan mo ang mga bata kaya kailangan mo ng maraming lakas. Kung may iba kang gusto, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, ha? Tumango si Reyna. Salamat po, Manang Nora. Bago po pala kayo umalis, pwede po ba kayong matanong? Kunot noon niya habang naniningkit ang mga matang nakatingin sa matanda. Ano iyon, Reyna? Lumunok si Reyna ng laway. Nasaan po ang ina ni Gianna at Gio? Simula kahapon at ngayon, wala siyang nakitang babae rito na maaring kaidaran ng ama nila, kaya nagtaka siya. Alam mo, Reyna, hindi ko rin alam ang totoong nangyari. Basta ang sabi sa akin ni Sir Giovanni, patay na ang ina nila. Sa totoo lang, nagulat na lang kami nung bumalik siya rito. Dala na ang kambal. Wala silang kinikilalang ina. Si Sir Giovanni mismo, kasama kami, ang nagpalaki dyan sa dalawa. Huwag mong sabihing sinabi ko sa iyo dahil ayaw na ayaw ni Sir na pinagchichismisan siya. Kwento ni Manang Nora. Mabilis na tumango si Reyna. Kaya pala wala siyang nakikita dahil wala na palang ina ang mga ito. Nakakalungkot sapagkat sa likod ng mga inosente at masayahing mukha, nakakubli roon ang katotohanan na wala na silang ina. Ang masakit, nagkaisip silang walang kinikilalang ina. Salamat po, Manang Nora. Saad ni Reyna. Mapait siyang ngumiti bago itinuon ang atensyon sa kambal na abala pa rin sa pagdodrawing. Nang makita nga kita noon, akala ko ikaw ang ina ng kambal. Natatawang wika ng matanda na ikinabalik ng tingin niya rito.
Paano niyo po nasabi? Ngisi ni Reyna. May mga pagkakapareho kayong tatlo eh. Yung mata ng dalawa, kahulman ng seyo. Yung ilong nila ganun din. Kaya, hindi ko mapigilang maisip yan. At tingnan ka bilang ina nila. Dahil para talaga kayong pinagbibiyak na bunga. Natawa si Reyna. Nako, imposible naman po yan, Manang Nora. Ako po magkakaanak, wala nga po akong asawa o boyfriend man lang. Kaya imposible. Bigla siyang natigilan nang may rumihistro sa utak niya. Mabigat siyang lumunok ng mga oras na yon at mas pinili na lang na ituon ang atensyon sa dalawa. Hindi na siya nagsalita pa ng lubusang ipinagtaka ng matanda. Maya-maya pa, nang dumating na ang oras ng session, agad nagsimula si Reyna. Nakatutok ang mga matatenga ni Gian at Gio sa kanya, kaya naman hindi na siya nahirapan. Lahat ng mga itinuturo niya mabilis nilang nakukuha at naiintindihan. At makalipas ang 2 oras, natapos na rin siya. Pero imbis na umuwi agad, pinigilan na naman siya ng kambal. Sa kanila na lang daw siya mag-lunch. At dahil mahal na agad ni Reyna ang mga ito, pumayag agad siya. Pagkatapos magtanghalian, nag-bonding muna sila bago siya nagpasyang umuwi. Balita ko may trabaho ka na raw. Salubong agad ng nakakatanda niyang kapatid sa kanya nang makapasok siya sa kanilang bahay. Nakatiim itong tiningnan ni Reyna bago nilampasan. Pero hindi pa man siya nakakalayo. Bigla siya nitong pinigilan sa pamamagitan ng paghawak sa braso niya. Ano ba, Kuya Rodel? Asik ni Reyna rito. Abay, bastos ka. Tinatanong kita, bakit di mo ko sinasagot ha? Bulyaw nito. Kulang na lang ilapain siya sa matinding galit. Ngumiwi si Reyna bago umiling. Oo, kuya, may trabaho na ako. Pero alam mong ikaw ang dahilan, kaya ako nagtatrabaho ngayon. Isinugal mo ang pera ko na dapat ipampatayo ko ng negosyo. E di sana hindi tayo mahirap. E di sana matagal na tayong wala sa sitwasyong to. Bulalas ni Reyna, bahagyang namamasa ang mga mata. Mali ko bang matatalo ako sa sugal? Kuya Rodel, gumising ka nga. Yung perang yun, pinaghirapan ko yun. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko para makuha ko ang ganong kalaking pera. Pero nasanay pang negosyo ko na. Pero ninakaw mo, kinuha mo nang walang paalam. Nang sandaling yon, hindi na nakontrol ni Reyna ang sarili. Namalisbis na sa mga mata niya ang luha habang matalim ang tingin sa kapatid na kanyang kinamumuhian. Sinasabi mo bang magnanakaw ako? Nanlalaki ang mga matang tanong nito sa kanya. Bakit? Ipagkakaila mo pa? Yun naman ang totoo Hindi na natapos ni Reyna ang iba pang sasabihin nang biglang tumama ang palad ng kapatid sa kanyang pisngi. Sa lakas nun, bahagya siyang napaatras. Hoy, Reyna, wala kang utang na loob ha? Baka nakakalimutan mo na dahil sa akin nakapag-aral ka nun. Tapos ito'y gagatip sa akin? Sa sarili mo kapatid? Sa kuya mo, ha? Sigaw nito, gigil na gigil. Kung hindi pa dumating ang kanilang ina, hindi pa matatapos ang away nila. Kaya naman luhaang nagtungo si Reyna sa kanyang silid at humarap sa salamin. Tiningnan niya ang sariling refleksyon. Nakita niya ang malaking pasa sa mukha niya. Pabagsak siyang napaupo sa kama bago bumuntong hininga. Kung alam niyang gagawan siya ng masama ng nakatatanda niyang kapatid, hindi na sana niya ipinaalam ang balak niya. Ilang taon na ang nakakalipas. Hindi na sana ito nagkaroon ng pagkakataon na nakawin at isugal ang perang pinaghirapan niya. Tita Reyna, what happened to your face? Nag-aalang tanong ni Gianna nang pumasok siya sa trabaho kinabukasan. Who hurt you, Tita Reyna? Tanong naman ni Gio sa kanya. Pilit na ngumiti si Reyna upang ipakita sa dalawa na maayos lang siya kahit ang totoo ay hindi. Magdamag siyang mulat dahil patuloy niyang iniisip ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ng Kuya Rodel niya. Wala ito. Bumangga lang ako kagabi sa pader kaya nagkapasa. Huwag kayong mag-alala. Ayos lang ako. Are you sure, Tita Reyna? Nguso ni Gianna habang bahagya nitong pinisil ang kamay niya. Tila mas pinapagaan nito ang pakiramdam niya. Tumango siya bilang tugon. Habang si Gio naman ay nagmarcha palabas ng study room at makalipas ang ilang minuto, bumalik itong may dalang cold compress. Tita Reyna, tinanong ko po si Daddy. I asked him kung anong ginagawa kapag may bruise yung tao. Sabi niya kailangan daw po ng cold compress. So I asked Manang Nora and she gave me this. At inilahad nito ang palad sa kanya kung saan nakapatong ang cold compress. Put it on your bruise, Tita Reyna. Anito pa. Ngumiti si Reyna bago kinuha yon at idinikit sa kanyang pisngi.
Ikaw talaga, nag-abala ka pa ha? Talagang tinanong mo sa daddy mo? Tila may pagmamalaking tumango si Gio. Opo, Tita Rina, at mukhang worried siya sa'yo. Ha? Ang daddy mo? Mag-aalala sa akin? Imposible naman yata yan, Gio. Kasi habang sinasabi ko po sa kanya na may bruise ka sa cheek mo, his eyes became soft. So I thought he was worried about you. 7 taong gulang ka palang, Gio. Kayong dalawa talaga ni Gianna. Pero sobrang bibo nyo ng dalawa. O siya, maghanda na kayo at pagkatapos nito, magsisimula na tayo. Sabay na tumango ang dalawa bago nagpunta sa lamesa kung saan niya tinuturuan ang mga ito. Marahas na bumuntong hininga si Reyna bago pinagmasdan ng dalawang bata. Bakit ganito ang nararamdaman niya sa mga ito? Sa bawat araw na nagdaraan, mas napapalapit na siya sa dalawa. May nararamdaman na siyang kakaiba sa tuwing kasamang mga ito. Ano ba itong nararamdaman niya? Overwhelmed lang ba siya? O baka sadyang nagkapuwang na ang mga ito sa puso niya? Tita Rina, are you okay? Maya-maya pa'y untag ni Gianna sa kanya. Hindi pa niya namalayan na nasa harap na pala niya ito. Payak siya ngumiti. Oo naman, sagot niya bago naglakad palapit sa lamesa. Halika na, Gianna. Magsimula na tayo. Math tayo ngayon ha. Math? I hate math. Reklamo agad ni Gianna na ikinatawa naman ni Reyna. I love math, Tita Rina. Nakangiting sambit ni Gio. Hindi ikaw na, Gio. Maktol ni Gianna bago ito umupo sa tabi ng kapatid. Hindi mo nga kayang mag-solve ng multiplication eh. 25 times 25. 50. May kumpiyansang sagot ni Gianna. Humalakhak si Gio. Wrong. That's 625. You used addition instead of Tama na yan. Huwag kayong mag-aaway, okay? Lahat naman pwedeng pag-aralan. Maski ako, ayoko rin sa math. Pero ito namang ituturo ko, mga basic lang. Kaya ikaw, Gianna, huwag kang mag-alala, okay? Okay po, Tita Rina. Malapad ng ngiting tugon sa kanya. Tumango si Reyna at bago simula ng session sa dalawa, nagdasal muna siya. Nang matapos, nagsimula na siyang turuan ng mga ito. Lumipas ang maraming araw. Mas lalong napalapit si Reyna kina Gianna at Gio. Sa tuwing sinasalubong siya ng mga ito ng yakap, kakaibang nararamdaman niya. Alam niyang wala siyang karapatan, pero habang tumatagal, anak na ang nagiging turing niya sa mga ito. Kahit ang totoo ay mga cuties niya lang ang mga ito. Panibagong araw na naman ng pagiging tutor ng dalawa. Maaga pa lang, umalis na si Reyna sa bahay nila dahil hindi niya makayang makasalamuha ang Kuya Rodel niya na may dahilan kung bakit niya ginagawa ito ngayon. Aminado siya sa sarili na may kinikimkim pa rin siyang galit dito. At imbis na ipakita yon sa nakakatandang kapatid, mas pinili na lang niyang umiwas nang sa gayon ay walang gulong mangyari dahil habang magkasama sila, mas nadaragdagan ang galit niya para rito. Nang pagbuksan siya ni Manang Nora ng pinto, agad siyang pumasok sa loob ng bahay. Kung saan, saktong pababa si Giovanni. Suot ang karaniwan nitong suot na business suit. Hindi na rin siya nagulat sapagkat CEO ito ng sikat na pharmaceutical company na hindi lang sa bansa, bagkus ay pati na rin sa ibang bansa. Kaya naman hindi maikakaila ang yaman nito. Tinagurian itong bilyonaryo. Gayunpaman, kahit bilyonaryo, simple pa rin ito. Perpekto na nga sana eh. Kaya lang, hindi maiwasang isipin ni Reyna na sa tuwing tinitingnan niya ito, wala siyang ibang maisip kundi ang pinaglihi ba ito sa sama ng loob? Good morning po, sir. Masigla at masayang bati ni Reyna nang makasalubong niya ito. Sandali itong sumulyap sa kanya bago walang imik na lumampas. See? Paano niya hindi iisiping pinaglihi iyon sa sama ng loob? Ni pagngiti, hindi nito magawa. Marahas na lang na napabuntong hininga si Reyna ng sandaling yon at nang akmang pupuntahan na niya ang mga tsuris niya, biglang tumawa si Manang Nora na agarang ikinabaling nito. Bakit po, Manang Nora? Masasanay ka rin dyan kay Sir Giovanni, Reyna. Alam mo, ganyan talaga yan siya. Lalo na sa mga taong hindi niya pa nakikilala o hindi pa ganong katagal niyang kilala. Hindi talaga siya ngumingiti o nakikipag-usap. Depende na lang kung kilala ka niya. Ngumuso si Reyna. Kinausap niya nga po ako.
nung nag-apply ako bilang tutor ng mga anak niya. Kasi nga, kailangan kanyang makilala kung sino ka ba at kung mapagkakatiwalaan ka ba para kina Gian at Gio. Si Sir Giovanni kasi, maingat siya pagdating sa dalawa, kaya swerte mo at ikaw ang napili niya, ano? Mabait si Sir Giovanni, yun nga lang, suplado sa mga taong kagaya mo. Napatango si Reyna. Naiintindihan ko po, Manang Nora, pero matanong ko lang po, puro trabaho lang po ba siya? I mean, bukod sa may oras siya sa mga anak niya, wala ba siyang oras para sa babae? Mabilis na tumawa ang matanda. Ni minsan, di ko nakita na may dinala siya babae rito sa bahay niya. Bata pa lang si Sir Giovanni, ako na ang nag-aalaga dyan. At ngayong malaki na siya, ako pa rin ang pinili niyang maging isa sa mga kasambahay niya. Simulat sa pool, hindi ko nakita o narinig sa mga magulang niya na meron siyang problema pagdating sa babae. Minsan nga iniisip ko na baka iba ang tipo niya. Napakunot noo si Reyna. Ha? Ano pong sinasabi niyo? Bagyang lumapit ang matanda sa kanya. Tila ayaw nitong may makarinig sa sasabihin niya kahit silang dalawa lang ang nasa unang palapag. Baka kasi kapwa lalaki ang tipo ni Sir Giovanni. Bulong nito na ikinatawa agad niya. Seryoso po ba kayo? Natatawa niyang tanong sa matanda. Tumango ito. Matagal ko nang iniisip yan, Reyna. Di ko kalang mapigilang mag-isip kasi ni isang babae. Wala siyang dinala rito. Paano po kung lalaki nga ang tipo niya? Nakangisig ang tanong sa matanda. Ngumiti ito bago tila pumalatak ng tawa. Espadahan sila. Anito bago mahinang tumawa. Natawa naman si Reyna sa tinura ni Manang Nora. Matanda na ito pero palabiro pa rin. Espadahan? What's that, Manang Nora? Untag ni Gianna na hindi nila namalayan na nasa harap na pala nila. Wala yun, Gianna. Agad na tanggi ni Reyna bago lumuhod sa harap nito. How's your morning, Okay naman po, Tita Reyna, but Gio isn't in a good condition. Masama pong pakiramdam niya. Nanlaki ang mga mata ni Reyna bago nag-angat ng ulo kay Manang Nora. Totoo ba yan, Manang Nora? Oo, pero na-check up na naman siya ng family doctor nila kanina. Napainom na siya ng gamot at kailangan lang niyang magpahinga. Dahil sa narinig, dali-daling kumaripas ng takbo si Reyna patungo sa ikalawang palapag, sa kwarto ni Gio. Nang makapasok siya, nakita niya ito, nakahiga sa kama habang nakatitig sa kisame. Nang makita pa lang niyang lagay nito, naawa na siya agad rito. Hey Gio, tawag nito, dahilan para tumingin ito sa kanya. Tita Reyna. Ang mistulang maputla nitong mukha ay biglang nagkaroon ng kulay nang makita siya. Dali-dali siyang lumapit dito bago ito niyakap at doon nga ay naramdaman niyang mainit ito. Masama ang pakiramdam mo, Gio? Opo, Tita Reyna. Sabi po ng doktor, sinat lang daw po kaya I need the rest. Sorry, Tita Reyna. Di po ako makakasama kay Gianna. Ano ka ba? Okay lang yun, no? Mas magiging maigi kung magpahinga ka na lang muna, ha? Para bumalik agad ang lakas mo. Bakit ba sumama ang pakiramdam mo? Gio was so naughty yesterday, Tita Reyna. Naligo po siya sa ulan. Sabat ni Gianna habang nakatayo sa may pinto. Totoo ba yun? Nakangusong tumango si Gio. Gusto ko lang naman po ma-experience na maligo sa ulan. Sabi kasi naman ng Nora, she used to do that when she was a child. Bahagyang inayos ni Reyna ang buhok ni Gio bago ito sinapo sa baba. Ay, okay lang yan. Mukhang first time mo lang kaya hindi sanay ang katawan mo. Pero kapag nagtagal, masasanay ka rin. Minsan, masarap din maligo sa ulan. Gawain ko rin yan nung bata pa ako. Is there a chance po that we can do that? Nguso ni Gio. Ngumiti si Reyna bago tumango. Oo naman. But with your daddy's permission, ha? Hindi pwedeng ura-urada. Kailangan nating magpaalam. May ngiting tumango si Gio bago siya muling niyakap. Puno ng galak na niyakap ni Reyna ang bata bago tiningnan si Gianna na ayaw lumapit kay Gio dahil baka raw mahawa. Natawa na lang si Reyna dahil sa kalagayan ni Gio, hindi na muna niya tinuloy ang session ng dalawa. Imbes, mas itinuon ang atensyon sa pag-aalaga kay Gio kahit hindi yun parte ng trabaho niya. Kahit tapos na ang oras ng session niya sa dalawa, hindi pa rin siya umalis hanggang sa
Sumapit ang kinagabihan. Abala siya sa pag-aalaga kay Gio habang binabasahan ito ng kwentong pangbata nang biglang humahangos na sumugod si Manang Nora sa silid. "Reina!" Tawag nito. May bahid ng takot ang boses nito. "Bakit po, Manang Nora? Ano pong nangyari?" "Pinapatawag ka ni Sir Giovanni. Nasa ibaba siya. Hindi ko maintindihan ang mukha niya. Para siyang galit, hindi ko mawari." Nagsimulang dumagundong ang dibdib ni Reyna sa tinura ng matanda. Sunod-sunod siyang napalunok. Napuno ng katanungan ang utak niya ng mga sandaling yun at kahit lubusang nagtataka, pansamantala muna niyang iniwan si Gio upang harapin ang ama nito. Nang makababa, natanaw niya si Giovanni sa living area. Nakatayo ito habang magkakrus ang mga braso sa dibdib. Kahit nanginginig ang mga tuhod at puno ng takot ang kaibuturan ng katawan niya, dahan-dahan pa rin siyang lumapit dito. At nang tuluyan siyang makalapit, saka lang niya nakita ang mukha nito. Wala itong emosyong nakatitig sa kanya habang nakatiim. "Sir, pinapatawag." "Yes." Asik nito bago pabagsak na ipinatong sa center table ang hawak na papel. How could you lie to me, Reina? Tanong nito at mula sa mukha nito unti-unting nabuo ang ekspresyong ngayon lamang niya nakita rito. Ang galit. Lumunok siya bago kinuha ang papel sa lamesa. At doon ay halos mahulog ang mga mata niya nang mapagtanto niya kung ano yun. "Hayaan niyo po akong magpaliwanag, Sir G." For what? Ano pang ipapaliwanag mo? Kung nagawa mo na ako lokohin, you scammed me with your fake documents. When in fact, you did not graduate college. Yung hawak mo magpapatunay. Hindi ka nakapagtapos. First year college lang ang narating mo. Wika ni Giovanni habang nanlilisik ang mga mata sa kanya. Ang hawak niyang papel ay register's verification. At doon nakatala mismo ang katotohanan na hindi talaga siya graduate. Yun ang katotohanan. Yun ang tinatago niya mula rito. Bagamat napagtanto niya na ang pagiging masungit at suplado ni Giovanni ang makakatulong sa kanya upang hindi nito malaman ang lihim niya. Pero dahil sa hawak niya, napatunayan nitong nagsinungaling siya. Hindi. Nanloko ang tamang termino. "Nagawa ko to kasi kailangan ko ng trabaho, Sir Giovanni. Alam kong hindi po ito katanggap-tanggap. Aminado rin naman po ako sa nagawa ko Pero pinagsisisihan ko po to, sir." Anya, habang nangungusap ang mga mata rito. Umiling si Giovanni bago dinukot ang pitaka sa bulsa. Kumuha ng pera bago ipinatong sa mesa. That's your 1 month salary. You're fired. Matigas nitong saad bago lumisan. Gusto pa sanang habulin ni Reyna to, subalit napagpasyahan niyang wag na lang dahil mukhang kahit anong pagmamakaawa niya, hindi siya nito papakinggan. Rumaragasa ang mga luha sa mga matang pabagsak na umupo si Reyna sa sofa. Hinilamos niya ang mga palad sa muka habang iniisip sina Gian at Gio. Wala na. Tuluyan na siyang tinanggal ng ama ng mga ito bilang tutor nila. Masakit man, tinanggap na rin yon ni Reyna dahil alam niya sa sarili niya na mali siya. Bitbit ang sakit sa puso, kinuha niya ang pera sa lamesa bago lumisan sa bahay. Hindi na siya nagpaalam sa dalawa dahil alam niyang masasaktan ang mga ito. Lalo na kay Gio na magpahanggang ngayon ay masama pa rin ang pakiramdam. "Ano? Bakit ka naman kasi nagpresenta sa kanya ng peking dokumento?" Gulat na tanong ni Ami ang kaibigan niyang nag-refer sa kanya para makapasok bilang tutor sa kambal na lubusan nang napalapit sa kanya. Kasi sabi mo 'di ba, kailangan graduate yung applicant. Ay, pasensya na. Desperado na kasi ako talaga. Napakahirap sa isang katulad kong maghanap ng trabaho. Nakabusangot na tugon ni Reyna sa kaibigan bago sumimsim sa kape niya. Dismayadong umiling si Amy. "Kung nagpakatotoo ka lang, di sana aabot sa ganito. Napamahal ka na sa dalawa, di ba? Tapos ngayon nagsisisi ka. Tingnan mo nga yung mga mata mo, pagang-paga. Alam mo, maiintindihan ka naman nun kaya sana nagsabi ka ng totoo." Hindi ko alam, Amy. Naging desperado lang talaga siguro ako. Kasi nawala ng perang pinaghirapan ko. Si Kuya Rodel kasi, ginamit pang sugal yung pera. Kung alam ko lang na gagawin mo yun, edi sana pinigilan kita. Sumama sana ako sa iyo para mapapayag siya dahil ang totoo, isa sa requirement ni Sir Giovanni ay dapat mahal mong mga bata. Pasok na pasok ka ron, Reyna Pero dahil niloko mo siya, nawala na siya ng tiwala sa'yo. Kaya humantong ka tuloy sa ganyan. Ay, hayaan mo. May mahahanap ako ulit. Ire-refer kita ulit.
Wala sa sariling napatango si Reyna ng sandaling yun. Sandali pa silang nag-usap bago nagpaalam sa isa't isa. Umuwi na siya sa bahay nila at habang pauwi, wala siyang ibang iniisip kundi si Gianna at Gio na alam niyang takang-taka na kung bakit hindi na siya pumapasok. Ilang araw na rin ang nakalipas magmula nang tanggalin siya ni Giovanni sa trabaho niya. Halos sigu-segundo siyang umiiyak kaya pagang-paga ang mga mata niya. Ganito pala kasakit kapag napalayo ka sa mga batang napamahal na sayo. Pero ganun talaga ang buhay puno ng sorpresa. Masakit na para kay Reyna ang nangyari pero pagdating niya pa sa bahay nila, sinalubong siya ng nakainom niyang kapatid, si Rodel. Ganyan ang nangyari kapag nanluloko. Tapos ngayon mag-iinarte ka dahil tinanggal ka. Ang kapal mo naman. Dapat lang talaga matanggal ka dahil peke ka. Huwag mo kong simulan, Kuya Rodel. Ako nang umiiwas sa gulo. Pero heto ka. Palagi mong sinisimulan. Sa tingin mo ba, ginusto ko to? Kung sa totoo lang, ikaw ang may dahilan kung bakit ako pumasok sa ganitong trabaho. At ikaw rin ang dahilan kung bakit kailangan kong pikein ang mga dokumento ko kasi desperado na ako. Litanya ni Reyna habang matalim ang tingin sa kapatid niyang nakaupo sa sofa. Nanahimik ito at makalipas ang ilang minuto, pasuray-suray itong lumapit sa kanya kapag kuwan ay iniangat ang kamay. Handa na sana itong undayan ng sampal nang biglang may kumatok sa pinto. Sinulyapan ni Reyna ang pinto bago lumapit, saka iyon binuksan. At mabilis na naglaho ang kalungkutan sa mukha niya nang makita si Gianna at Gio. Napaluhod agad siya bago sinalubong ng mahigpit na yakap ang mga ito. We missed you, Tita Reyna. Sambit ni Gianna habang nakayakap pa rin ito sa kanya. Balik ka na po, Tita Reyna. Saad naman ni Gio nang humiwalay ito sa kanya. Sumunod naman dito si Gianna habang nakangusong nakatingin sa kanya. Sa likod ng dalawa, nakatayo ang ama nila. Nakapamulsa ito. Hindi man makita ni Reyna ang mukha ni Giovanni, alam niyang wala itong emosyon. Mapalad siyang umiti upang hindi mahalata ng mga ito ang bahid ng galit sa mga mata niya. Namiss ko rin kayong dalawa. Akala ko hindi ko na kayo makikita. Sobrang saya ko kasi nakita ko kayo ngayon. Halos maging puso ng mga mata niya ng mga oras na yon sa matinding kasiyahan. Napawi agad ang galit niya dahil sa dalawa. Balik ka na po, Tita Reyna. Pangungusap ni Gianna sa kanya. Please, Tita Reyna, ayaw po namin ng ibang tutor. Ikaw lang po ang gusto namin. Pagmamakaawa naman ni Gio, lumunok si Reyna bago nag-angat ng mukha kay Giovanni. At nagkamali siya ng inakala dahil imbis na walang emosyon ang mukha nito, nakita niyang bahagya itong nakangiti. Para bang masaya itong nakitang masaya ang kambal? Daddy, di ba payagang bumalik si Tita Reyna? Sabi ni Gianna. Halos isang minutong walang imik si Giovanni bago ito tumango. Nagulantang si Reyna. Umaasa siyang hindi na ito papayag dahil sa nagawa niya. Subalit nagkamali siya. Talaga po, Sir Giovanni? Hindi makapaniwalang tanong ni Reyna sa lalaki bago tumayo. Bumuntong hininga si Giovanni bago ito humakbang palapit sa kanya. They want you, Reyna. I tried to find a new tutor. Pero ayaw nilang pumayag. Ikaw at ikaw pa rin ang gusto nila. So I had no choice but to accept it. Mahinahong tugon nito. Nanidibago siya kay Giovanni ngayon. Hindi siya sanay na ganito ito. Na mabait, na kalmado at higit sa lahat, kalmado ang muka na lalong nagpatingkad sa kagwapuhan niya. Yung huling pagkikita nila, galit na galit ito. Pero ngayon parang hindi ito makabasag pinggan. Salamat po, Sir Giovanni. Tuwang-tuwang wika ni Reyna at nakalimutan na niya ang boundaries niya. Hindi niya namalayan na napayakap na siya kay Giovanni sa sobrang kasiyahan. Nang mapagtanto ni Reyna ang ginawa, mabilis pa sa 4:00 na humiwalay siya rito. Pasensya na po, sir. Anya, bago yumuko. Iyan ba yung mga alaga mo, Reyna? Biglang tanong ng Kuya Rodel niya, nakatayo na pala ito sa likuran niya. Tita Reyna, who's that? He looks wasted. Sambit ni Gianna. Sinenyasan niyang wag itong maingay bago hinila ang lasing niyang kapatid papasok sa loob. Hindi ko sila alaga, Kuya Rodel. Mga turis ko sila. Mga tinuturuan ko. Ganun ba? Sige, sabihin mo sa tatay nila po, tangin ako. Inirapan ni Reyna ang nakakatandang kapatid. Ang kapal naman ng mukha mo. Iritado niyang asik dito bago bumalik sa labas. Pero sa pagkakataong yun, sinarado na niya ang pinto. Pasensya na kayo sa kuya ko, Ganun lang talaga siya. Tita Reyna,
pwede po bang sumama ka sa amin sa house? Gusto ko po naming makabanding. Hiling ni Gio. Oo naman. Hoy, Reyna, huwag mo akong ganituin ha. Baka nakakalimutan mo, kapatid mo pa rin ako. Sigaw na Kuya Rodel niya mula sa loob. Imbis na pansinin, hinila na lang niya ang kambal habang sumunod naman ang ama nito palayo sa bahay nila. At para hindi na marinig ang patuloy na pagsigaw ng kapatid niya, sumakay na lang sila sa kotse ni Giovanni patungo sa bahay nito. Tita Rina, your brother is scary. Saad ni Gio sa gitna ng biyahe. Katabi nito ang ama habang silang dalawa ni Gianna ay nasa likod. Gio's right. Tita Rina, pakiramdam ko hindi ka po safe sa bahay niyo. Sang-ayon naman ni Gianna. Ha? Hindi safe na safe ako. Ganun lang kasi yun kasi lasing siya eh. Alam niyo naman kapag lasing ang isang tao, hindi natin sila makokontrol. Tugon ni Reyna sa dalawa bago tumingin sa rear view mirror. Saktong natanaw niya na nakatingin si Giovanni sa kanya. Dahil parehong nagulat, mabilis silang naglayo ng tingin sa isa't isa. Kung si Giovanni nagpatuloy sa pagmamaneho, si Reyna naman ay itinuon ng atensyon sa labas. Sapo ang hiyang nararamdaman dahil sa nangyari. Nang makarating sila sa bahay nito, nagtatatakbo na agad si Gian at Gio patungo sa playroom nila habang si Reyna ay huling bumaba. Sakto ring pababa si Giovanni ng mga sandaling yon kaya nang parehong umapak ang kanilang mga paa sa lapag, nagkatinginan sila sa isa't isa. Hindi alam ni Reyna ang gagawin. Hindi niya alam sa sarili kung bakit hindi niya maalis ang tingin sa lalaki. Umabot yata ng ilang minuto bago sila naglayo ng tingin. Pasensya na po sa nangyari, Sir Giovanni. Pasensya na po kung pineki ko yung dokumento ko. Lakas loob niyang saad habang sabay silang naglalakad papasok sa loob. You're forgiven, Reyna. Nagulat lang din talaga ako. Kala ko kasi totoo. Hindi pala. Next time, don't do it. Di mo alam, yung panluloko mo, pwedeng makasira ng buhay mo. Tumango si Reyna. Opo, sir. Hindi na po mauulit. Good. Tango ni Giovanni bago ito dumiretso sa hagdan. Napangiti si Reyna habang tinitingnan ang papalayong bulto ng lalaki. Hindi niya lubusang maisip na kakausapin siya nito. Akala niya'y panaginip lang ang lahat, ngunit hindi. Naninibago talaga siya rito dahil hindi ito ganito noon. Nagbago lang ito nang mawala siya. Pero mas maigi na yon. Hindi niya alam, baka yun ang simula ng maganda nilang relasyon, lalo pat wala na siyang inililihim pa rito. Tita Rina, huwag ka na pong umuwi Nakangusong saad ni Gianna nang makarating siya sa playroom. Ha? Bakit naman? Takang tanong ni Reyna rito bago sumali sa kanila. Kasi po today is Daddy's birthday May simpleng party po here mamayang gabi. We'd like you to join us po. Sambit ni Gianna. Pumayag naman bang daddy niyo? Paninigurado niya dahil ayaw naman niyang pumayag basta kung walang kumpirmasyon ng ama ng mga ito. Yes po, Tita Rina. Agad na tugon ni Gianna. Sige, hindi na ako uuwi. Nagiinom ka po ba ng alkohol, Tita Rina? Tanong ni Gio kapag kwan. Hindi Anya, kahit ang totoo ay nagiinom siya. Pero dati yun. Ngayon kasi huminto na siya dahil alam niya sa sarili niya na hindi yun maganda sa kalusugan. Yay! Akala po namin wala kaming makakasama throughout the night. Si Daddy kasi kapag nagiinom, ayaw niya po kaming lumalapit sa kanya. Walang kabuwang-muwang na sambit ni Gianna habang sinusuklayan nito ang Barbie na hawak. Siguro dahil lasing siya kaya ayaw niyang lumapit kayo. Kasi kapag lasing ang isang tao, hindi niya makontrol ang sarili niya. Kaya intindihin niyo na lang siya ha. Sabay na tumango ang dalawang bata. Tita Rina, wala na po yung bruise mo? Tanong ni Gio. Oo, wala na. Siguro nawala kasi sobrang miss na miss ko kayo. Anya bago mahinang tumawa. Ikaw Gio, maayos na bang pakiramdam mo? Opo, Tita Rina. It's because of you why I become okay. You took care of me po kasi. Nakangiting sambit ni Gio na ikinangiti niya ng malapad. Patagal ng patagal, napapansin ni Reyna na hindi na lang simpleng pagmamahal ang nararamdaman niya sa kambal. Para bang may connection siya sa mga ito na higit pa sa pagiging tutor nila? Para bang siya ang nagdala ng mga ito kahit imposible? At sa tuwing niyayakap niya ang mga ito at tinatawag na Tita Reyna, may kakaiba siyang nararamdaman sa puso niya.
Tila babahagi ng pagkatao niya sina Gian at Gio. Na para bang anak niya mismo ang mga ito. Pero pinipigilan niyang mag-isip ng mga ganon sapagkat tutor lang siya. Yun lang. Nang sumapit ang kinagabihan, nagkaroon nga ng simpleng party sa swimming pool area. Intimate party lang yun. Pawang mga kamag-anak, kaibigan at kilalang tao lang ang nandoon. Namangha si Reyna kay Giovanni dahil sa kabila ng pagiging bilyonaryo nito, makikita pa rin dito ang kasimplehan niya. You must be Gianna and Gio's mother, right? Tanong ng isang babae sa kanya, pakiwari niya yung mga nasa 50 na. Hindi po. Agad natanggi ni Reyna rito. Tutor lang po ako ni Gian at Gio. Dagdag niya pa. Really? Akala ko ikaw ang ina ng mga apo ko. I'm Bernadette, Giovanni's aunt. Nang iangat nito ang kamay, masaya siyang nakipagkamay rito. Reyna po. Tutor po ako ni Gian at Gio. Well, sa unang tingin, akala ko ikaw talaga ang ina nila. You're beautiful, Iha. Sana ikaw na lang ang mapangasawa ni Giovanni. That man? Hindi ko na alam kung anong plano niya. May mga anak na nga siya, pero asawa? Wala. Bahagyang natawa si Reyna sa tinura nito. Mukhang imposible po yan. Hindi naman po ako katulad ng tipo ni Sir Giovanni. Paano mo naman nasabi? Dahil suplado siya? Dahil masungit siya? Hindi mo alam. Baka gusto ka na niya. Hindi niya alam ang magiging reaksyon, pero alam niyang imposible ang sinasabi nito. Siya? Magugustuhan ni Giovanni? Siguro kapag naging pink ang uwak. Bakit nag-iisa ka lang dito? Why don't you join them? Hindi po kasi ako sanay makipag-socialize sa maraming tao. Sagot ni Reyna rito. Kasalukuyan siyang nasa living area kung saan tanaw niya ang swimming pool area. Nandoon sila. Masayang ipinagdiwang ang kaarawan ni Giovanni. May mga nagkukwentuhan, may mga kumakanta, at higit sa lahat, hindi mawawala ang mga nagiinuman. Paano ko masasanay kung hindi mo susubukan? Nakangising tanong nito sa kanya. Napakamot si Reyna ng batok bago bumuntong hininga. Hindi ko po talaga Hindi na natapos ni Reyna ang iba pang sasabihin nang walang ano-ano'y hinila siya ni Bernadette patungo sa swimming pool area. Gustuhin mang kumawala ni Reyna ng mga sandaling yon. Pero nahiya na siya, kaya hinayaan na lang niya ito hanggang sa makarating sila sa lamesa kung saan nakaupo si Giovanni at masayang nakikipag-inuman sa mga kaibigan. Giovanni, bakit hindi mo malang ipinakilala sa amin itong tutor ni Gian at Gio? Sambit ng tiyahin nito bago sinapo ang balikat niya. Gusto na lang magpalamon ni Reyna sa lupa ng mga oras na yon dahil halos lahat ng mga matay nakatuon na sa kanya. Oh, I thought you were sleeping. Nakangitig sambit ni Giovanni sa kanya bago ito tumayo. Inakbayan pa siya nito. Everyone, this is Reyna, my twin's tutor. Pakilala pa nito sa kanya, sa lahat. Just their tutor? Not their mother? Kunot noon ng isang lalaki na mga kaedaran lang din ni Giovanni. Just their tutor. Tango ni Giovanni bago ito nakangiting bumalik sa kinauupuan. And she's really nice. My twins love her. Anito pa, naramdaman ni Reyna ang pamumula ng magkabila niyang pisngi at para itago yun, yumuko siya. Bakit ganito? Bakit tila may bilyon-bilyong mga paru-paro ang naglilipa na sa tiyan niya ngayon? Ito ang unang beses na naramdaman niya ito na kasama si Giovanni. Giovanni, why don't you marry her instead? Ang tiyahin ni Giovanni na halos ilaglag ang mga mata ni Reyna. Bagay kayong dalawa at mas bagay siyang maging mommy ni Gian at Gio. Tita B, alam mo namang hindi pa Hindi pa natapos ni Gio ang sasabihin nang biglang sumingit ang isang babae na kararating lang. Not yet ready or not yet ready to commit? Anito. Base sa itsura nito, mga nasa 20 lang ito. Maganda, mistisa at medyo kahawig ni Giovanni. Naglakad ito palapit sa kanya at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Hinawakan pa nitong buhok niya. Pinisil-pisil, tila sinusuri na hindi niya mawari. Pagkaraan ng ilang segundo, ngumiti ito. Approve sa akin. And don't worry, papagandahin kita para magustuhan ka ng cold-hearted brother ko. I'm Gaia, Kuya Giovanni's youngest little beautiful sister. Wika nito, halos abot tenga na ang ngiti. Nakipagkamay ito sa kanya, kaya tinanggap niya ito. Ang ginagawa mo rito, Gaia?
Who the hell invited you? Biro ni Giovanni sa kapatid. Mahinang binatukan ni Gaya ang kapatid. Oh, shut up, Mr. Not Yet Ready to Fall in Love? Irap nito. Nasaan si Mom and Dad? Tanong ni Giovanni. E di pumunta ka na Gian at Gio. Sagot ni Gaya. Tulog na nga pala ang kambal. Hindi na tuloy sila nakasali sa party. Paano maghapon nakipaglaro sa kanya? Kaya naman napagod at yon. Bagsak sa kanilang silid. Maya-maya pa nagpaalam na si Reyna dahil mas lalo siyang hindi naging komportable. Ganun siya kapag tumatagal. Nauubusan na kasi siya ng social battery. Pagkapasok niya sa loob, doon niya nakilala ang mga magulang ni Giovanni. Mababait ang mga ito at nagpasalamat pa sa kanya dahil tinuturuan niya ang mga apo nila. Ganito pala ang pamilya ni Giovanni. Mababait. Nagkamali siya. Akala niya noon kung ano si Giovanni. Ganon din ang pamilya nito. Pero isa lamang yung pagkakamali sapagkat maluwag siyang tinanggap ng mga ito. Hindi iba ang turing nila. Para bang parte na rin siya ng pamilya dahil sa pagtrato nila sa kanya. Sa paglipas ng oras ay siya ring paglalim ng gabi. Unti-unti nang nauubos ang mga tao sa pool area hanggang sa maiwan na lang si Giovanni kasama ang pamilya nito. We're going, Manang Nora. May pasok pa kasi si Gaya bukas. Take care of Giovanni, okay? Ang ani ng ina ni Giovanni. Tumangwang matanda. Nagpaalam ang mga ito pati sa kanya. Nagpaalam na rin. Babalik ako I'll make sure to make you the most beautiful woman on earth. Saad ni Gaya. Tumango si Reyna bilang tugon dito. Nang mawala ang mga ito, silang dalawa na lang ni Manang Nora ang naiwan at si Giovanni naman ay nakaubob sa lamesa. Mukhang tulog na. Naghati sila ng gawain. Sumang-ayon naman siya. Si Manang Nora at ang ibang kasambahay ang maglilinis ng pool area habang siya naman ang mag-aakay kay Giovanni patungo sa kwarto nito. Sir, gising. Gising ako. Putol ni Giovanni sa kanya bago nito iangat ang mukha. Di ako tulog, okay? Anito pa habang namumungay ang mga mata. Halika na, ihahatid na po kita sa kwarto mo. Anya, bago inangat ang mga kamay sa harap nito. Sandali yung tinitigan ni Giovanni bago tinanggap. Natuwa si Reyna. Asang-asa siya na hindi ito sasama, pero nagkamali siya. Sumama ito, nagpahatid pa rin ito sa kanya. At dahil lasing, bahagya siyang nahirapan. Nakaalalay lang siya rito. Sinigurado niyang hindi ito matataob. At nang makapasok sila sa loob, tiningnan ni Reyna si Manang Nora. At napamaang na lang nang makitang nakakorting puso ang mga kamay nilang dalawa. Tuwang-tuwa ang mga ito sa ginagawa. Napailing na lang siya at nagpatuloy sa pag-akay kay Giovanni hanggang sa makarating na sila sa kwarto nito. Thank you, Reyna. Mahinang sambit ni Giovanni nang ihiga siya nito sa kama. Wala yun, sir. Ay! Napasinghap na lang si Reyna nang biglang hawakan ni Giovanni ang kamay niya at hinila siya. Dahil hindi niya nabalanse ang sarili, bumagsak siya sa ibabaw nito. Pero ang nakakataranta, magkadikit ang mga labi nila ng mga sandaling yun. Nanlaki ang mga mata ni Reyna at halos magtaob siya nang bumangon siya. I'm sorry, Reyna. I'm sorry for being cold to you. Wika nito habang nakapikit. I hope you understand that I don't trust someone easily. But now, you've proven you're worthy to be here. To be my twin tutor. And please, Reyna, don't leave them again. Dagdag pa nito bago sunod-sunod na lumunok. Kaya pala ito nagbago kasi napatunayan na nitong mapagkakatiwalaan na siya. Yun pala yun. At malinaw na yun sa kanya ngayon. Pero ano itong nararamdaman niya? Bakit ganito ang pagkabog ng dibdib niya? Sapo-sapo ni Reyna ang mga labi. Hindi pa rin makapaniwala na dumikit yun sa mga labi ng lalaking minsan na niyang kinainisan. Pero ngayon, tila maayos na sila. Muling bumalik ang mga paru-paro sa tiyan niya ng mga sandaling yon. Kaya naman kahit ayaw niya pang iwan si Giovanni, wala na siyang nagawa kundi ang lumabas ng kwarto nito sapagkat habang tumatagal, mas dumarami ang naglilipa ng paru-paro sa tiyan niya. Anong ibig sabihin nito? Mahal na ba niya si Giovanni? Parang imposible naman. Ngunit kung posible, bakit tila sobrang bilis niyang naramdaman ito rito? Lumipas ang mga araw at linggo, nakumpirma na ni Reyna na tuluyan ng nahulog ang loob niya kay Giovanni dahil matapos ang kaarawan nito, pinapansin na siya nito at palagi na itong nakangiti sa kanya. Naging maganda ang relasyon niya rito na mas lalong nagpahulog sa kanya kaya hindi na siya nagulat ng mahal na niya ito.
na ito na ang isinisigaw ng tahimik niyang puso. Abala si Reyna sa paglilinis ng kwarto niya. Masaya siya, kaya ganadong-ganado siya ngayon. Kinuha niyang isang envelope na nakalagay sa ilalim ng kama pero biglang nahulog ang laman ng papel. Sinimot niya yon bago tiningnan. At ganun na lang ang gulat niya nang mapagtanto niya kung ano yon. Kasabay ng pagbagsak niya sa kama ay siya ring pagbalik niya sa nakaraan. Nakaraang ayaw na niya sanang isipin pero dahil sa nakita, muling nanumbalik ang lahat-lahat sa kanya. Isa yung kontrata, isang kasunduan na nilagdaan niya. Ilang taon nang nakalilipas nang tinanggap ni Reyna ang isang confidential deal kung saan kailangan niyang maging carrier ng embryo gamit ang similya ng isang hindi kilalang lalaki sa pamamagitan ng IVF o in vitro fertilization. Tinanggap niya yon dahil sa perang inalok sa kanya. Ang perang walang pagdadalawang isip na kinuha ng Kuya Rodel niya sa kanya. Pinaghirapan niya yon, kaya naman ganun na lang ang galit niya rito. Subalit ngayon, nais malaman ni Reyna kung sino ang nagmamay-ari ng similya, kaya naman tiningnan niya ang kontrata. At ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang pangalan ng fertility center. Montclair Reproductive Wellness. "Sigurado ka ba sa ginagawa mo, Reyna?" tanong ni Amy sa kanya nang ayain niya itong sumama sa kanya patungo sa fertility center. "Oo, Amy. Hindi ako mapalagay eh. Hindi ako makatulog kagabi kakaisip. Tapos yung pangalan ng center, may apelyido pa ni Sir Giovanni. Kaya lalong hindi ako makatulog." "Eh di ba, may pinirmahan kang NPA?" "Oo, pero ikaw at pamilya ko lang naman ang nakakaalam." "Oo nga, pero nandun na din yun na hindi mo pwedeng malaman kung sinong nagmamay-ari ng sperm." Umiling si Reyna. "Makulit na kung makulit. Hindi talaga ako mapalagay." Mariin niyang sambit. Nang makarating sila sa mismong center, pumasok agad sila sa loob. Halos takbuhin na ni Reyna ang front desk kung saan natagpuan niya ang babaeng minsan na niyang naging close. "Ate Abigail," tawag niya rito. Kung hindi siya nagkakamali, nasa 50 na ito. "Reyna? Ikaw ba?" "Opo, ako nga po ito, Ate Abigail." "Eh anong ginagawa mo rito? Magiging carrier ka ba ulit?" "Ate Abigail, sino pong nagmamay-ari ng sperm na isinama sa egg ko noon?" Tanong niya, walang patumpik-tugpik sapagkat nais na niya agad malaman ng totoo. "Confidential information yan, Reyna. Hindi ko pwedeng ibigay sa iyo ang impormasyon niya." Sagot ni Abigail sa kanya. "Opo, alam ko pong confidential yun pero hindi ko po ba pwedeng makilala? Wala naman po akong gagawing masama. Gusto ko lang naman pong malaman ang pangalan niya." Pangungulit ni Reyna sa babae. Determinado talaga siyang makilala ang tao. Nung itinurok sa kanyang embryo, itong mismong klinik ang nag-alaga sa kanya sa loob ng 9 na buwan. At nang mailuwal niya ang sanggol, natapos na ang kasunduan. Ni hindi nga niya nakita ang iniluwal niya dahil matapos siyang manganak, nawalan siya ng malay. Nang magising siya, parang wala lang nangyari. Naiintindihan naman niya yon dahil yun talaga ang kasunduan. Kailangan lang niyang dalhin ang bata sa sinapupunan niya. "Pasensya ka na talaga, Reyna. Hindi ko talaga pwedeng sabihin sa iyo. What's going on here?" Biglang tanong ng isang babae. Lumitaw ito sa likod ni Abigail at nanlaki ang mga mata ni Reyna nang mapagsino ito. Ina ito ni Giovanni, naka-lab gown, na lalong ikinanlaki ng mga mata niya. "Ma'am Grace?" usal ni Reyna. "Ma'am, pasensya na po. Pinipilit niyo po kasing malaman kung sino." "Shh!" Pigil ng ina ni Giovanni kay Abigail bago ito lumapit sa kanya. Hinila siya nito patungo sa waiting area habang si Amy naman ay nakasunod. Nang makarating, umupo sila sa upuan. Sinapupan niya ang kamay niya habang matamang nakatingin sa kanya. "Bakit ngayon mo lang gustong malaman kung kaninong sperm ang isinama sa egg mo? If you really wanna know, why not do it earlier?" Mahinahong wika nito. "Kinalimutan ko na po kasi yung nangyari, Ma'am Grace. Pero kagabi po kasi, bigla ko pong nakita yung kontrata na pinirmahan ko, kaya bigla po ako nagkaroon ng interes. Alam ko pong pumirma ako ng NDA, pero hindi ko pa rin po mapigilan eh. Kung hindi po talaga pwede, aalis na lang po kami." Handa nang tumayo si Reyna nang pigilan siya ng ginang. "Gusto mo ba talagang malaman?" Tanong nito na nagbigay pag-asa sa kanya. Agad siyang tumayo. "Kung payag,
Si Giovanni, ang may-ari ng similya. Napamulagat si Reyna sa narinig. Halos mahulog ang mga mata niya sa gulat. Po? Si Sir Giovanni? Ang may-ari nun? Ibig mong sabihin? Ikaw ang biological na ina ni na Gian at Gio. Imporma nito na halos ikasabog ng puso niya sa gulat. Hindi niya maproseso ang narinig. Pakiramdam niya'y nananaginip lang siya. Paano po ako? Ang ina nila sabi po ng OB-GYN na kumukonsulta po sa akin ay isang sanggulang po ang nasa tiyan ko. It's just a lie, Reyna. It's Giovanni's decision. Nang malaman niyang kambal ang nasa sinapupunan mo, he informed the team, including the OB-GYN na sabihin sa'yo na iisa lang, kahit dalawa. Ganon kadesidido si Giovanni dahil ayaw niyang malaman mo na kambal ang anak mo. Napalunok siya ng mariin. Hindi pa rin rumirehistro sa utak niya ang mga revelasyong nalaman. Alam po ba ni Sir Giovanni na ako ang nagdala ng similya niya? Mabilis na umiling ang ginang. Hindi. Alam mo rin naman yan, di ba? Never siyang pumunta dito sa clinic niya. Never niyang inalam ang information mo dahil wala siyang rason. Habang nabubuo ang anak niyo sa tiyan niya, nasa Amerika siya, nag-aaral. And when he finally went back, he met Gianna and Gio. Anito, bagong ngumiti. Sobra ang saya ng puso niya nang malaman niyang siya ang ina ng mga batang minsan niyang ginustong maging anak. Kaya pala maraming nakakapansin na may pagkakahawig siya sa mga ito. Tunay niya pala talaga itong mga anak. Nang sandaling yun, walang ibang hangad si Reyna kundi ang sabihin kay Giovanni ang totoo. Kaya naman pagkatapos ng masinsinan niyang pakikipag-usap sa ina nito, umalis na silang dalawa ni Amy. OBGYN pala ang ina ni Giovanni. May sarili itong klinik at dahil may partnership ito sa anak, madalas itong nasa Montclair Reproductive Wellness na pag-aari pala mismo ni Giovanni. Nang makarating si Reyna sa bahay ni Giovanni, pumasok agad siya sa loob. Wala na si Amy dahil humiwalay na ito sa kanya. Pagkapasok, sinalubong agad siya ni na Gian at Gio. Lumuhod siya at sinalubong ang mga ito ng mahigpit na yakap. Naging emosyonal pa siya dahil sa tagal ng pagsasama nilang tatlo. Malaman niyang anak niya pala ang mga ito. Tita Reyna, why are you crying? Nakangusong tanong ni Gianna sa kanya. Oo nga po, may mga bad guy po bang umaway sa'yo or did your older brother hurt you again? Sambit naman ni Gio bago pinunasan ng mga luha sa kanyang pisngi gamit ang maliit nitong palad. Malapad siyang umiti at iminaglit agad ang emosyon sa kanyang mukha. Nasaan ang daddy niyo? Tanong niya, imbis na sagutin ang tanong ng dalawa. Nasa pool area po, sagot ni Gianna sa kanya. Tumango siya bago hinalikan sa noo ang dalawa at sandaling nagpaalam sa mga ito upang puntahan ang ama nila. At nasa pool area nga ito. Tahimik na nakaupo sa bench habang nakatingin sa kawalan. Marahas na bubuntong hininga si Reyna bago ito nilapitan. Pagkalapit, umupo pa siya sa tabi nito. Sir? My mom called me. She told me everything. Walang emosyong putol ni Giovanni sa kanya bago ito bumaling. You carried our embryo. It makes you Gianna and Gio's biological mother. Anito pa, mahinahon ang boses nito. Walang bahid ng galit o anuman. Napalunok si Reyna. Hindi ko alam kung tatanggapin mo ako bilang ina nila pero sir, gusto ko pong magpakaina kina Gian at Gio. Muli siyang naging emosyonal ng sandaling yon. Mataman siyang tiningnan ni Giovanni bago ito bumuntong hininga. Kapag way dahan-dahang lumapit sa kanya hanggang sa tuluyang magdikit ang katawan nila, inangat ni Giovanni ang kamay bago masuyong ipinatong sa hita niya. Nang dumating ka sa buhay ni Gian at Gio, nagbago yun. Since day one, wala silang ibang bukang bibig, kundi ikaw lang. Di ko inaasahan na mapapalapit na agad sila sa'yo. When I fired you, sobrang lungkot nila. Umiiyak sila kaya pumayag ako sa kagustuhan nila na pabalikin ka rito. Because of that, I felt your dedication with my twins. You're so kind to them. Litanya ni Giovanni bago ito mahinang tumawa. And it makes sense now. Because you're the real mother. You carried and gave birth to them. So sino ako?
para pigilan ka magpakaina sa kanila. Ngumiti si Reyna. Hindi ka lang basta sino, Sir Giovanni. Ikaw ang ama nila. At bayad ako, di ba? Nasanay na nahimik ako. Pero dahil sa pagiging makulit ko, hindi ko napigilan ang sarili ko. May pagkakataon ka para pigilan ako. Pigilang magpakaina sa kanila? Muling tumawa si Giovanni. Hindi. Hindi ko kaya. And as I said, ikaw ang bukang bibig nila. And I really want you to be their mother. Now that the truth finally came out, alam kong sasaya sila. Bumuntong hininga pa ito bago tumingin sa kawalan. Salamat, sir. Giovanni. Giovanni na lang, Reyna. Napatango siya. Salamat. Giovanni, salamat at piniyagan mo ko. Di na ako makapaghintay na sabihin sa kanilang totoo. Tumayo na siya at handa na sana siyang umalis nang bigla siyang pigilan ni Giovanni sa pamamagitan ng paghawak ng kamay niya. Nang balingan niya ito, binitawan nito ang kamay niya bago tumayo. I love you, Reyna. Pag-amin ni Giovanni na tila pigil na pigil pa ito. Natulala si Reyna sa narinig. Hindi agad siya nakakibo. Pakiramdam niya na estatwa siya sa kinatatayuan. Anong sinabi mo, Giovanni? Hindi siya makapaniwalang nagtatanong. Bumuntong hininga si Giovanni bago mariing lumunok. Muli nitong sinapo ang mga kamay niya at masuyong pinisil ang mga iyon. Mahal kita, Reyna. At first, I was doubting myself. Akala ko panandali ang pakiramdam lang to. Pero hindi pala. Nang makita ko kung gaano mo kamahal, sina Gian at Gino, nagbago ang tingin ko sa'yo. I could see your dedication and perseverance to teach them. Nagkamali ako, Reyna. Nagsisisi ako na naging masungit ako sa'yo noon. But now, what I truly carry in my heart are my feelings for you. And when my mom told me na ikaw ang ina ng mga anak ko, mas lalo kitang minahal. You have no idea how Gianna and Gio have been dreaming of having a mother. And I know na ikaw ang karapat-dapat. Sa laysay ni Giovanni, mas lalo siyang hindi makakibo ng mga sandaling yon dahil sa mga tinura ni Giovanni. Hindi siya makaimik dahil pakiwari niya ay nalunok niya ang kanyang dila. Basta't maya-maya pa, nalaman na lang niyang unti-unti nang namamalisbi sa magkabila niyang mata ang mainit na luha. Mahal din kita, Giovanni. Pagtatapat ni Reyna, wala na siyang choice dahil umamin na rin naman ito sa kanya. Nang magbago ka, nahiwagaan ako. Akala ko patuloy kang magagalit sa akin kasi niloko kita. Pero nagkamali ako. Hindi ko alam. Sa muling pagtanggap mo sa akin ay unti-unti mong pagbabago. Sa loob ng ilang araw, mas nakilala kita. Mas nabagtanto kong nagkamali ang tingin ko sa iyo. Mabait ka pala. At yun nangyari nung gabi ng birthday mo. Yun naging dahilan. Kaya mas lalong lumalim ang nararamdaman ko sa iyo. Maluhaluhang dugtong ni Reyna. Sumilay ang malapad na ngiti sa mukha ni Giovanni. Bago nito sinapo ang baba niya. Napalunok pa siya nang makitang nakatingin ito sa mga labi niya. Pinakiramdaman niya ang gagawin nito at maya-maya pa, dahan-dahan itong inilapit ang mukha niya sa kanya hanggang sa tuluyang magsanib ang mga labi nila. Hindi ito ang unang beses na nagdikit ang mga labi nila, pero pakiramdam ni Reyna ay ngayon lang ito nangyari. Kung noon ay humiwalay agad siya rito, ngayon naman ay hinayaan niya ito. Halos ilang segundong magkadikit yon hanggang sa gumalaw si Giovanni. Nadala agad siya, kaya nagparaya siya hanggang sa lumalim na ang paghahalikan nila. Nang mga sandaling yon, nakahawak si Giovanni sa magkabila niyang bewang habang ang mga braso naman niya ay nakapulupot sa leeg nito. Dahilan para mas umalab pa ang paghahalikan nilang dalawa. Daddy? Tita Rina? Mabilis silang humiwalay sa isa't isa nang marinig ang mga tinig na yon. Nang tingnan nila, nakita nila si Gian at Gio. Naguguluhang nakatayo hindi kalayuan sa kanila. Nagpatay mali siya sila kahit alam nilang nasaksihan ng dalawa ang pagsasanib ng kanilang mga labi. Are they kissing? Inosenteng tanong ni Gianna. I think so. Nakamulagat namang sambit ni Gio na ikinatawa ng ama nila. Sinulyapan siya ni Giovanni bago nito kinuha ang kamay niya at inaya siya palapit sa dalawa.
Hey kiddos, Tita Reyna and I have something to tell you. Sambit ni Giovanni nang lumuhod ito sa harap ng dalawa. What's that, Daddy? Tanong ni Gio. Nag-angat ng tingin si Giovanni sa kanya. Naiintindihan agad niya ang gusto nitong ipahiwatig, kaya naman lumuhod siya sa tabi nito at nakangiting tiningnan sina Gian at Gio. Ako ang mommy niyo. Pagtatapat niya na may halong kaba. Bumakas agad ang gulat sa mukha ng dalawang bata ng mga oras na yon. Ikaw po ang mommy namin? Our real mommy? Hindi makapaniwalang tanong ni Gianna. Yes, baby. She's your real mother. You and Gio came from her. Si Giovanni na ang sumagot. So, you're not our tutor anymore? Because you're our mother? Si Gio naman na halos mangiyak-ngiyak. Nakangiting tumango si Reyna. At bago pa man siya makapagsalita, biglang umiyak ang dalawa bago siya mahigpit na niyakap. Imbis na maging emosyonal, natuwa pa siya ng mga sandaling yun dahil sa wakas. Ang dating pangarap niya lang ay natupad na. Yung naramdaman niya pala noon, bugso pala ng dugo. At marahil ay yun rin ang nararamdaman ng dalawa sa kanya. Masayang-masaya ang mga ito dahil sa revelasyon nila. Sa gitna ng tagpong yon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Naalala niya yung pangako niya kay Gio na maliligo sila ng ulan pagdating ng araw. At naisip niyang ito na yon. Makakahindi pa ba si Giovanni? Siya ang ina ng mga ito? At para hindi na malungkot ang dalawa, sinabayan nila ang mga ito. Nasa labas sila. Nakayakap si Giovanni sa kanyang bewang habang pinagmamasdan nila sina Gian at Gio na masayang nagtatampisaw sa hindi kalayuan. Never ko sila nakitang ganyan kasi, Reyna. Simula nang dumating ka, nagbago sila. Kaya I'm so thankful that you came into our lives. Sambit ni Giovanni. Ako rin naman, Giovanni. Nang makita ko sila sa unang pagkakataon, sobra na akong naging masaya. At ngayon mas nadagdagan ng kasiyahan ko kasi anak ko pala sila. Salamat, Giovanni. Salamat dahil hindi mo ako pinagdamutan sa dalawa. I don't have the rights to do that. Ikaw ang ina nila. Wika ni Giovanni bago ito tumingin sa kanya. I love you, Reyna. Pangako. Hindi ka magsisisi na tinanggap mo ako sa buhay mo. I will protect you no matter what. And I will make you happy forever. I love you too, May Giovanni. sinseridad pa nitong saad At habang buhay na kong ikinangiti tatanawing utang na ng loob ang malapad ginawa mo sa ni aking Reyna. buhay ngayon. Ikaw, kayo ni Gian at Gio ang rason kung bakit ako masaya. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal na mahal na mahal din kita, my queen. Ani Giovanni. At bago pa man siya makapag-react, muli nitong sinunggaban ang mga labi niya. At sa ilalim ng rumaragas ang ulan, ipinaramdam nito sa kanyang masidhin nitong pagmamahal at pagnanais na makasama siya habang buhay. Wala na siyang mahihiling pa kundi ang makasama ito, kasama ang anak nila sa buhay niya. Dahil sa pagmamahal sa isa't isa, hindi pa man nakakaisang buwan nang maging opisyal silang dalawa, nag-propose na agad si Giovanni sa kanya. Buong puso niya itong tinanggap dahil sa pagmamahal niya rin dito. At hindi pa man nakakaisang buwan nang mag-propose ito. Ikinasal na rin sila. Isang ingranding kasal sa pribadong isla na pagmamay-ari ni Giovanni, na ngayoy asawa na niya. Masaya si Reyna. Wala siyang pinagsisisihan. Nagkamali lang siya ng tingin kay Giovanni, pero lingid sa kanyang kaalaman. Eto pala ang lalaking magpapaniwala sa kanya na totoo ang salitang pag-ibig. Eto rin na nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Sapagkat makalipas ang ilang taong puno ng galit sa Kuya Rodel niya, sa wakas ay natutunan na rin niyang patawarin ito. Wala nang masasaya pa sa katotohanang kapiling na niya ang lalaking matagal na niyang pinangarap, kasama ang kanilang kambal na anak. At sa susunod na buwan, makakasama na rin nila ang sanggol na kanyang dinadala sa sinapupunan. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pagmamahalan ni Giovanni at Reyna. Quick shoutout na rin sa ilan sa ating mga masusugid na taga-subaybay. Happy listening to Miss Ellen Saligumba from Macau, Glenda Iscauso, Irma Barion from Silang Cavite,
Miss Mary Jane Fermin, Miss Gloria Escobar from Cagayan Valley, Maricel Carino from Hong Kong, Gloria Salieza, Sunshine Satalbo, Nora Cabalse, Miss Arlene from Riyadh, Miss Laarni, Miss Shirley Rico listening from Doha, Qatar, Pasita Eliazar, and Nonori Bautista, avid listener from Malvar, Batangas. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa mga kwento ng Dear Celine. Naway makasama ko kayong muli sa susunod na kwento.